May mga taong gusto lang maging Kristiyano dahil sa mga pribilehiyong pabor sa kanilang sarili. Subalit, ayaw namang tanggapin ang hamon ng pagbabagong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng mga nangyayari. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsasabi pang ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya. Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay curiosity. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, samahan po ninyo ako sa pagiging media evangelizers at online missionary sa pamamagitan ng pagsishare ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media. Mga kapatid, pasensya na po kayo sa aking boses dahil ako'y nakikiuso sa ubo at sipon. But anyhow, tuloy ang ating misyon. Ngayong araw na ito, gusto ko pong batiin lahat ng mga katikista sa ating inang simbahan dahil ngayon ay araw ni San Lorenzo Ruiz, kanyang kapiyastahan, at siya isang katikista. Alam niyo po, ako ay nagpari dahil sa katikista, na-inspire sa buhay ng mga katikista. Kaya ako ay nagnais din na maging paring katikista. Kaya ako ay for many years ay naging National Director ng UCAT Philippines o Youth Catechism. At ngayon ay pinapanguluhan ang Katikeo Movement na samahan ng mga kabataang katikista. And at the same time, in my own little way, ay nagtuturo ng katisismo sa pamamagitan ng Word of the Day. Ito yung biblical catechesis. Mga kapatid, saludo po ako sa lahat ng katekista. At napakahalaga ng misyon ng mga katekista sa simbahan. Bakit? Dahil ang kanilang misyon ay para sa bagong ebanghelisasyon. Sabi ni St. John Paul II, in catechesis is Christ. Ito ay mahalaga dahil ang kaduluhan ng pag-aaral natin ng katesismo is not indoctrination, hindi katulad ng ginagawa ng mga nasa ibang sekta na they indoctrinate people. So, although we have catechesis as set of doctrines, but the end of catechesis is personal relationship with Jesus. Kung gusto nating mas malalim na makilala si Jesus at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya, mahalaga yung catechism. Mahalaga that we know the doctrines, we know the contents of our faith. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay dinadala tayo sa curiosity ni Herodes. Marami na siyang naririnig tungkol kay Jesus, pero yung kanyang disposisyon is not actually to listen to Jesus, not actually to follow Jesus, but yung curiosity niya is actually self-serving pa rin. Being a king, ay gusto niyang ma-entertain siya ng mga miracles, ng mga kamangha-manghang ginawa na Jesus, and for mere entertainment, not actually to be a follower. Dahil yung kung pakikinggan niya yung turo ng ating Panginoong Jesus, will challenge him to change his life. Pero of course, hindi yun ang kanyang intensyon. Ang gusto niya, makita si Jesus out of curiosity, but not really to be changed, not really to be a follower of Jesus. Baka po
meron pa rin tayong Herodes kasi sa puso natin ngayon. Meron pa rin sigurong ganun na yung ating pagiging Kristiyano is not actually to follow Jesus but to be entertained. No? Para bang pag sinabi nating entertainment, hindi lang yung para bang may nagsasayaw o may pinapanood ka o may pinapakinggan ka. But to be entertained means parang aliwin lang tayo at maging pabor lang sa atin, magbigay ng pansamantalang ligaya, comfort, o kaya naman ay consolation. Well, that is part of Christianity, that we are being consoled by our faith, that we are being comforted, of course, by the Holy Spirit, and being entertained maybe sometime, but that's not the main purpose and goal of the coming of Jesus, of Christianity. Because to follow Jesus is to follow the way of the cross. To follow Jesus means to repent, to change, baguhin yung ating buhay, mabago yung ating way of life, a new kind of life. And kapag nagkakaroon tayo ng genuine encounter with Jesus, it will make a difference sa buhay natin. Kaya nga, bagamat nagkaroon ng encounter itong si Herodes later on when Jesus was arrested, pero it did not brought any change in the life of Herod. Isang patunay that he was not after the teaching and following of Jesus, but mere entertainment. Ito yung iingatan natin, mga kapatid. Kasi baka tayo bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, baka parehas din tayo ng intensyon ni Herodes na gustong makilala si Jesus, Kristiyano lang, pero hindi handang tanggapin ang pagbabago na dulot ng pakikipag-ugnayan kay Kristo. Kung ito ay niyayakap lang natin dahil pabor sa atin, if you embrace Christianity because of the blessings or maybe kung ano pa man dahilan, then we are at a wrong disposition. Mga kapatid, mahalaga that we are not only curious Catholic or curious Christians. Mahalaga that we are being changed by being a Christian, by being a Catholic. Na tayo ay binabago ng ating pagkilala, ng ating karanasan, ng ating relasyon kay Jesus. Or else, para lang tayong si Herodes. Curious Catholic, curious Christian, pero hindi disipulo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na magsumikap, na magbagong buhay dahil sa mga pangaral at halimbawa at buhay ng aming Panginoong Jesus na iyong anak. Gabayan mo po kami, huwag mo kaming pababayaan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.